paggamit ni Jesus ng mga talinghaga. Ang salita'y pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarinlinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ito ho'y nasa chapter 4 pa rin po, ang paggamit ni Jesus ng mga talinghaga. Bakit po kaya ang ating Panginoon nung kanyang kapanahunan na yun malimit gumagamit siya ng mga halimbawa ng mga talinghaga? Yun ho kaya dahil sa gusto niyang yung mga taong kanyang aaralan. Merong mga tao kasi noon, alam naman natin masyadong maraming nakapaligid sa kanya noon na talagang pinupuna siya yung kanyang pangaral. At katunayan pinagbibintangan siya na yung mga kaharian nung una gusto niyang pabagsakin. Yan ang nasa sa isip ng mga tao noon. Kaya gumagamit siya ng talinghaga upang maunawaan ng mga tao yung ibig niyang ng kalauban ng Diyos. Bakit to kaya gumagamit siya ng mga talinghaga nung Kuya Bert? Alam mo, Kuya Min, kung titingnan mo, kahit na sa kapanahonan natin ngayon, kapag tayo nagsasalita at nagbibigay ng paliwanag at hindi masyadong maunawaan, meron tayong nire-repair. Katulad nito, katulad niyan, katulad din ng Panginoon yan. Ngayon, kapag hindi natin maintindihan, pag nagsalita siyang ganun, iisipin natin, ay oo nga. Ganyan din ang Panginoon. Hindi nagbibigay ng talinghaga ang Panginoon, kundi yung mga katulad ng mga halaman noon na yun ang laging nakikita nila. No? Laging nakikita o laging ginagawa ng mga tao. At kapag yun ay napipress doon sa kanilang madali nilang maunawaan ang kanyang ibig sabihin. Ganyan din tayo ngayon. Kung iisipin natin, katulad nitong mustasang nito, iba nga ito doon sa mustasang nating sinasabi mo kanina, pero kung makikita mo ayon sa mga dalubhasa, ito'y tumutubo lamang doon sa Israel. No? Na talagang napakataas kung tumubo. No? So, kung minsan naman, ang mga binibigay niya ay yung kaugalian din nun. Katulad nung halimbawa yung nag-aararo. No? Ang sabi niya, ipasanin yung aking pamatok. No? Yun, talinghaga yan No? Pero kung titignan mo ngayon, yung mga nag-aararo, ano ba yung nakalagay na pamatok ng kalabaw? No? So yung may ayos, yung parang may baliko siya, may ano siya, yun ang pamatok No? Pero yun, ang tagahila naman ng araro. No? So, ang sinasabi ng Panginoon, yung pamatok niya magaang. Kasi yung pamatok na nakalagay sa mga ano yun mabigat yun At pag hinila niya, pati yung araro, mabigat ang dala mo. Yun ang mga ibig niyang ipahiwating ng Panginoon. Kung itutulad natin ang ating sarili sa mga kalabaw, yung may pamatok yung kalabaw, umihila ng maano yung kalabaw, nahihirapan ng kalabaw, pero yung pamatok na inalagay ng Diyos sa atin, magaang yun. Ang ibig niyang sabihin, magiginawaan tayo, hindi tayo mahihirapan. No? Ang kailangan lang, lumapit tayo sa Kanya. So, maiintindahan natin nun, kung gaano yung sinasabi niyang talinghaga, katulad ng pamatok. Katulad din itong mga sinasabi mo, na nabanggit mo at nabasa mo, ipinaliwanag naman niya na ang mga talinghagang ito, isa-isa sa kanila, lalo't higit na hindi nila maunawaan. Pero pag pinaliwanag niya, naunawaan na nila. At pag naunawaan nila, katulad natin, kung iintindihin lamang nating mabuti at ihingin natin sa Diyos yung patnubay niya upang maunawaan ang kanyang mga salita, unti-unting ibibigay at ipaliliwanag ito sa atin ng Panginoon. Amen.